Okay, idol. Lagay ko ang aking sarili sa inyo. Let's say, isa akong mayamang negosyante na balak bumili ng Japanese full-size SUV. At ang unang nasa isip ko is the Toyota Land Cruiser. Next is the Nissan Patrol. Ang problema ko is, saan ako makakita ng Land Cruiser? Saan ba ang dealer na may display ng Land Cruiser? Sino ba ang magaling na ahente na makakapag-commit sa akin na kaya ako bigyan ng Land Cruiser? Na makakapili ako ng kulay na gusto ko, kailan darating, gusto ko cash buying ako or bank PO. But unfortunately, medyo malabo. Malabo kung tamaan yun. Pero sige, I let it go. Dito na lang muna ako sa Nissan Patrol. Dahil alam ko, yung dalawang yan ang best rival when it comes to performance, durability, syempre, comfort. So, tara, ikutan natin ito mga ka-idol. Kung bibili ka naman ng Nissan, syempre, hanapin mo ang aking ahente dito sa Nissan Pasig. Si Ian, si Batna. Ilalagay ko ang kanyang number dito. Pwede kang mag-ask ng test drive at kung sakaling ma-release mo yan mga ka-idol, bibigyan pa kita ng free quality dashcam. A few moments later. Okay, let's go mga ka-idol. Ikutan na natin tong 2024 Nissan Patrol. Ito nga pala yung tinatawag na Land Cruiser Killer. Okay? Ang presyo po nito ay nasa 4,758,000. While ang Land Cruiser po, yung CX variant ay nasa 5,300,000. So may price difference po sila na almost 1 million. But ito po ay gas engine while yung isa naman po ay diesel engine. Kaya medyo mas mahal po ang Land Cruiser. When it comes to size, parehong identical po sila na Japanese full-size SUV. Pero kapag nilapitan mo ito, obviously na mas malaki. Kapag sinakyan mo ito, obviously na mas komportable. At kapag finil mo ang kanyang aircon, obviously na mas malamig po ang Nissan. Okay? When it comes to engine, this one comes with a 5.6 liter. Gas engine po yan with 7-speed automatic. Pwede rin po siyang mag-manual na may power na 402. While ang kanyang torque ay nasa 560 Newton meter of torque. Okay, when it comes to fuel tank capacity, ito po ay nasa around 140 liters. At ang kanyang fuel consumption for city, nasa around 3 kilometers per liter. While for highway po, nag-average po siya ng 8 or 9. No? Depende po yan sa inyong driving habit. Depende po yan sa lugar ninyo, kung saan po kayo nakatira, load condition, weather condition, and speed, etc. etc. Okay? So when it comes to front fascia, as you can see mga ka-idol, dito sa daddy, hanggang sa kuya, hanggang doon sa pinakabata, pare-pareho po yan na naka V-shape front grille, na merong chrome accent, piano black finish, malaking emblem ng Nissan, tapos naka 360 camera. Pagdating naman sa headlamps, mas exceptional po ang Patrol compared to the others. Dahil ito po ay naka C-shape, na merong DRL, LED DRL, tapos ito po ay side turn signal lamp. Pareho po yan na LED. Ito po ay LED headlamps na mukha siyang projector. Mated ito ng piano black finish plastic. Okay, and then meron siyang chrome accent dito. Reflector, ito. Then sa baba, meron kang makita ditong headlamp washer. Then accent, premium plastic na piano black finish all the way papunta sa kanyang fog lamps. Then another accent dito para magmukha siyang sporty. When it comes to ground clearance mga ka-idol, halos isa't kalahating dangkal mga ka-idol. Ayan o. Halos isa't kalahating dangkal. Tire sizing natin, ginamitan po ito ng Bridgestone Dueler. 20-inch alloy wheels, two-tone yan mga ka-idol.
Ayan. At meron siyang 6 na studs. Ventilated disc brake. Harapan po natin. And then, suspension po natin, naka-double wishbone po yan. When it comes to suspension, mga ka-idol, very exceptional po ang Patrol dahil ito po yung talagang pinaka winning option, no? Kay Nissan. Ayan, mga ka-idol, yung kanyang rear wheel. Pagdating sa kanyang stepboard, medyo walang effort. Yan, yun lang mga ka-idol. Pero kung medyo may extra kang pera, pwede mo namang i-replace ito ng automatic running board. No? Yung every time na bababa ka, pwedeng bumukas or bumaba dyan, tapos sasara uli yan. Nasa inyo na yan mga ka-idol. Tapos mated na rin ito ng mudguard. Pagdating naman dun sa kanyang taas, ayan, may makita ka ditong roof rail, and then okay, naka sunroof, medyo maliit lang mga ka-idol. Then dito naman sa kanyang window, piano black finish ito, ayan. Then may insert siya dito ng chrome grille para magmukha siyang luxury. At ito yung very iconic sa kanya, itong bandang likuran, ayan, mukhang umbok, di ba? Mukha talagang malaki. Then, chrome accent yung kanyang mga door handles. May malaking side mirror with 360 camera, integrated na side turn signal lamp. Ito po, nag-auto fold din po yan. V8 engine. Functional airbags dito sa gilid. Ayan mga ka-idol. Tingnan nyo maigi. Then, check natin po sa bandang likuran. Okay, bandang likuran po natin, meron tayo ditong rear spoiler na may third brake light, defogger and rear wiper, massive tail light. Ayan mga ka-idol, naka-LED na rin. Yan, LED po lahat yan. C-shape din siya mga ka-idol, no? And then, meron tayong camera din dito, reverse sensor. Meron tayo ditong abang para sa tow hitch. And then reflector dito sa dalawang gilid. And then pagdating po sa spare tire po natin is full size po yan na alloy wheels. Same lang din po sa kinabit niya. And then recovery hook dito mga ka-idol. Ayan. Okay, goods na goods mga ka-idol. So let's see dito sa kanyang interior. At narito yung kanyang susi mga idol. Dito lang, no? So pag Nissan ang binili mo mga ka-idol, matik na yan. Pare-pareho ang susi. Ayan. Ito po yung kursunada ng mga buyer. Yung kanyang interior, yung kanyang leather interior mga ka-idol. Dahil bukakan naka Hermes bag. Tama po ba? Diba? Ayan. Lahat po yan pure leather. Ayan. And then, narito yung controls para sa kanyang windows. Yung kanyang side mirror. Ayan. Classic, no? Classic yung kanyang door handle. Ayan. Tapos, meron tayo ditong bottle holder. And then, speakers, mga ka-idol. Actually, sinabi na sa akin kung ilang speakers ito eh. I think mga around 13 speakers yata ito. I don't know, no? And then, narito yung kanyang dashboard. Ayan. Medyo maiksi lang mga ka-idol, so madali lang siyang linisin. Ayan. So, buksan natin ng konti mga ka-idol para mas maano po natin, no? Mas ma-appreciate po natin. Then, upuan natin. Ayan po. Wait lang mga ka-idol, ah. Ayan. So, ito po yung adjustan natin sa driver side. Yan, pure leather yan mga ka-idol. Okay. So, check natin. So, ganyan po itsura niyang kanyang instrument cluster. Ayan, no? So, still analog. Tapos, mayroon tayong digital dito. And then, napaka-massive po ng kanyang infotainment. Apple CarPlay na yan mga ka-idol. And then, when it comes to aircon po,
three-way. Three-way po ito na climate control, no? So, separate po yung lamig dito sa driver and passenger all the way din po sa bandang likuran. And then, there you have, okay, nandito po yung kanyang options for the four-wheel. And then, meron din po kayo dito lock differential. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, ayan. So, meron tayong snow, meron tayong sand, meron tayong, ano to, hindi ko na masyadong makita, idol. I think ito rock. Ano ba ito? Anyway, so nandito po yung kanyang shifter. And then controls para sa kanyang, I think this one is for the infotainment, ano. Ayan mga ka-idol, ayan o, infotainment. And then there you have bottle holders here. Ayan. Ang ganda po ng kanyang ano, no, yung kanyang accents dito, mukha siyang marble. Ayan. Then, as you can see mga ka-idol, when it comes to cabin space, sobrang spacious niya. Ayan, no? Sobrang laki niya, idol. Para kang nasa sopa. And when it comes to dashboard, ayan, no? Mukha kang nasa yate. Diba? Ganyan yung itsura ng nasa yate, oh. Oo. So, it signifies na nag-o-offer siya ng comfort. And I think yung size nito, I think nasa 12 inch yata ito, no? Ayan, tapos automatic, ina-navigate kaagad kayo every time na i-drive mo ito mga ka-idol. And there you have, dito po yung controls para sa kanyang infotainment. And then push start engine. Yun nga lang, wala siya ditong paddle shifter, ano. Ayan. Ayan mga Lodi. So, napaka-intuitive lang mga ano niya, no, yung mga instrumentation niya rito. Okay. So, in-off ko na. So, very spacious po yung kanyang ano, no, yung kanyang legroom, yung headroom niya. Ayan. Then, i-check na rin po natin dito sa rear passenger, second row po natin. Ayan. Tan color, no, pero mukha siyang Hermes eh. And very spacious talaga mga ka-idol. And there you go, meron po ditong controls para sa ating AC. Then meron din tayo ditong charging ports, USB port. Ito hindi naman siya functional. And notably mga ka-idol, ito po is medyo malaki at meron kayong parang chiller dito, no, or blower sa aircon na para to keep it cool yung inyong mga beverage, no, yung mga canned goods po ninyo. And ito meron kayo ditong pocket and generous legroom, headroom, individual po yung air vents po natin. Okay, kulay beige po yung ating ceiling. Ayan, meron siyang individual grab handle and napo-fold po ito mga ka-idol. Ayan, manual folding lang tayo mga ka-idol. Ayan. There you go, fold in tumble. And ito po yung third row seats natin. So, sobrang basic niya mga ka-idol. But actually, kung sasakay po kayo sa bandang likuran, I do not suggest yung mga malalaking tao, no? So, normally mga bata lang dito or yung yaya ng ating anak. Okay? Still, komportable pa rin naman mga ka-idol dahil malaking SUV po ito. And then, you have a bottle holder dyan sa bandang gilid na yan. Okay, so i-check natin sa bandang likuran, ano. Yun nga lang mga ka-idol, no, yung mga Japanese na, yung mga hindi naman totally premium, no, not like Lexus, no, na hindi siya soft door, soft closing door, no, na pag sinarado mo, kusang sasara, no. Ayan. So, power lift gate. Narito yung kanyang original floor matting. Nandito yung kanyang mga booklets, no? Yung kanyang manual booklets. Yan, patrol. Okay. Ano pa ito? Yung kanyang hydraulic jack. Ayan. Ito yung ano niya, idol. Ayan. So, meron din siyang Nissan Connect. I don't know kung paano ginagamit yung Nissan Connect. Ayan.
So, when it comes to boot space, very ample space siya mga idol. Malaki pa rin. Ayan, as you can see, malaki pa rin talaga idol. Tapos meron pa tayong socket dito. Pwede ka maglagay ng cargo net dito sa bandang likuran. Pero wala akong nakitang lagay dito na yung parang cover, no? Parang tonneau cover. But I think hindi na kailangan lagyan ng ganon. Okay, so ibababa na natin siya. Ayan. So, compared to the Land Cruiser, mga ka-idol, sa Land Cruiser kasi nabubuksan to. Sa kanya, hindi. Typical na SUV. Ganyan talaga, mga ka-idol. Then, check na rin natin dito sa bandang passenger side. Ayan. So, dito, I think, 10-way yung ating seat adjustment. Then, dito naman is 4-way. And meron din po siyang heater and cooler para sa kanyang upuan. Ayan, may mga butas mga idol. Oh. So, sobrang premium. Okay. Meron tayong malaking dito, storage. Dito wala na. Okay, may malaki tayong air vents. Ayan. So, ganyan po kaluwag. Yung kanyang legroom. Headroom natin. Ayan. Then, check natin. Ayan. Yun nga lang mga ka-idol, when it comes to ilaw, napansin ko lang, halos lahat bulb type eh. Ito lang yung LED, Ayan, bulb type lang rin yan eh. Meron kayo ditong shades, and then, okay, ito manual, and then mabubuksan mo rin dito. Okay, ito. Ayan. Ito yung hindi masyadong futuristic na SUV. No, luxury SUV siya pero hindi siya masyadong futuristic. So meaning napaka user friendly ng sasakyan na ito. Hindi siya katulad ng ibang mga Japanese cars na ang dami mong pipinduting features, no? Or yung mga advanced technology. Hindi na siya ganun, idol. Kumbaga, nandun pa rin yung kanyang traditional na SUV, no, na very friendly to use. Kahit sino pwedeng gumamit. Kumbaga, hindi ka malilito na gamitin ang SUV na ito. Ayan. Ito talaga yung selling point ni Patrol is yung kanyang size, riding comfort, aircon, and then yung leather na ginamit. When it comes to suspension, idol, pareho po yan naka double wishbone, no? Harap, likod, and then mayroon pa yung coil spring. May nakita akong coil spring dun eh. So yun po yung nagpapaganda sa Nissan Patrol. Yun nga lang, wala siyang hydraulics. Pero okay na yun mga ka-idol dahil talagang napaka tibay ng hindi naka-hydraulics. Kasi sometimes yung mga ganitong klase sasakyan, kaya mo i-keep up to 20 years. Kapag naka-hydraulics po yan, definitely babagsak na yung mga ka-idol. Then, check natin yung kanyang engine para naman mas ma-appreciate po ninyo. Ito ang kanyang makina, idol. Ayan. Laki, ano? 5.6 liter gas engine na V8. 402 ang kanyang power at 560 Nm of torque. And then, meron ka ng hydraulics dito. So, mga around 5 to 6 years, kailangan mo nang palitan niya mga ka-idol. But don't worry, mura lang yan mga ka-idol. Ayan. Very massive. Hindi na makakatambay dito ang iyong alagang kuting or sawa dahil punong-puno na mga ka-idol. Ayan. Okay? So there you go mga ka-idol. Kung sakaling into buying ka ng full-size SUV gaya nito, Nissan Patrol, kontakin nyo lang ako sa aking Facebook page, The Car Loan Expert, or hanapin nyo po ang aking ahente dito na si Ian Sebatna. Thank you for watching The Car Loan Expert.